Nehemiah chapter 9 verse 30. Yet many years didst thou forbear them, and testifiedst against them by thy spirit in thy prophets, yet would they not give ear. Therefore gavest thou them into the hand of the people of the lands. Inspiration. God showed great forbearance toward Israel in warning them again and again, sending his prophets among them and testifying to them of their sins. Yet Israel still rebelled and went into captivity. But, verse 31, God did not utterly destroy them, but out of mercy spared a remnant and brought them back to their land 70 years later. Let's pray. You are a God of mercy, O Lord, but also a God who will punish iniquity. You pour out your wrath and justice on the lost and discipline your children when they go astray. To the lost, you are a judge before whom they stand condemned. To us, you are a loving Father who corrects us when we stray, or a watchful shepherd whose rod and staff guides us and comforts us. Psalm 23. Amen. Nehemiah 9:30. Gayunman, sa loob ng maraming taon ay nagtimpi ka sa kanila. Nagpatotoo ka laban sa kanila sa pamamagitan ng iyong espiritu sa iyong mga propeta, ngunit ayaw pa rin nilang makinig. Kaya ibinigay mo sila sa kamay ng mga mamamayan ng ibang mga lupain. Inspirasyon. Ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pagtitimpi sa Israel sa pamamagitan ng paulit-ulit na babala at pagpapadala ng kanyang mga propeta upang ituro ang kanilang mga kasalanan. Gayunpaman, patuloy pa rin silang naghimagsik, kaya't dinala sila sa pagkabihag. Ngunit sa talatang 31, hindi sila lubos na nilipol ng Diyos sa kanyang habag. Iniwan niya ang isang nalabing bayan at pagkatapos ng 70 taon, ibinalik niya sila sa kanilang lupain. Manalangin tayo. Ikaw ay Diyos ng habag, o Panginoon, ngunit ikaw rin ay Diyos ng katarungan na nagpaparusa sa kasamaan. Ibinubuhos mo ang iyong puot at katarungan sa mga hindi nananampalataya at dinidisiplina mo ang iyong mga anak kapag sila ay lumilihis ng landas. Sa mga ligaw ng landas, ikaw ang hukom na kanilang kinatatayuan sa ilalim ng hatol. Ngunit sa amin, ikaw ang mapagmahal na Ama na nagtutuwid sa amin, ang maalagang pastol na ang pamalo at tungkod ay gumagabay at nagbibigay aliw sa amin. Awit 23. Amen.